The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So the Jews said to him, Now we are sure that you are possessed. Abraham died, and as did the prophets, yet you say, Whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham who died, or the prophets who died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, If I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. You do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be like you, a liar. But I do know him, and I keep his word. Abraham your father rejoiced to see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham. Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. One of the great enemies of hope is forgetting God's promises. Ang isa daw ho sa pinakamatinding kalaban ng pag-asa ay yung kalimutan ho natin ang mga pangako ng Diyos. One of the great enemies of hope is forgetting God's promises. The readings of today talk about the fruit of fulfilling God's covenant and keeping His word. In the first reading, we have heard that when God entered into a covenant with Abraham, He promised that I will provide blessings unto you. You will become the father of all nations, and your descendants will be given a land of their possession, as long as I will be your God, and you shall be my people. And at the same time, in the gospel, Jesus said, Whoever keeps my word will never taste death. When we keep God's word, we will truly be blessed. We will never taste death because we will be given a life to the fullest. Bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos nang hindi natin inaasam-asam, pero ito'y ibibigay ng ating Panginoon. Kagabi po, ako po ay nagpunta sa parokya ng St. John of the Cross. Dito po sa may Pembo, naimbitahan po ako na magbigay ng recollection sa mga church workers. But before that, ako po ay in-entertain ni Kuya Neil, and he was sharing with me yung kanyang concern na pinagdaanan po. No? Yung kanya pong anak na 3 ay nandun po sa isang bahay tuluyan, na kung saan itong bahay tuluyan na ito ay nagkakaroon po ng problema sa fundings. No? That's why kinakailangan na pong i-pull out yung kanyang 3 anak doon. At during that time naman, tinatanong din po niya yung sarili niya, bakit ho siya na-assign ho doon sa parokya ho na iyon. No? Dahil siya po ay isang life coach. No? Ang kanyang trabaho ay nagbibigay ho ng mga inspirational talk. No? At yung kanila hong spiritual advisor ang nagdala ho sa kanya doon, na kung saan doon naman din ho naka-assign doon sa parokya na iyon. Until na-meet ho niya yung isang madre doon, na kung saan yung madre na yon, meron ho silang kumbento, malapit ho doon sa parokya, na ang kanila pong apostolate ay mag-adapt ng mga bata, mag-alaga ng mga bata doon sa kanilang orphanage.
Kaya pinaprocess ho ngayon yung papeles ng kanyang 3 anak para ho doon na mailipat na ho, yung kanyang 3 anak. Eh di mas mapapalapit pa ho sa kanya dahil yung mga anak ko niya, weekly pinupuntahan po niya somewhere sa Bulacan, ang layo ho. So mapapalapit ho sa kanya. Kaya ang sabi niya sa akin, alam mo Father, grabe talagang magtrabaho si Lord. No? Yung hindi ko inaasam, bakit ako na-assign dito? Yung pala may purpose at may dahilan kung bakit niya ako i-assign dito. At makikilala ko yung madre na to na siyang magiging kasagutan doon sa mga concerns ko. Eh di nagkaroon po ako ngayon ng peace of mind dahil nasagot na po yung aking concern. Sabi niya talagang ibang kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kapag siya ang kumilos, lahat ng problema nagkakaroon ng solusyon. Then in the end, sinabi ko lang naman sa kanya, simple lang naman yon kung bakit tinugunan ng Diyos ang mga kahilingan mo, mga dasal mo, because you are faithful in following Him. Naging tapat ka lang sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sa ginagawa mong volunteerism, sa paglilingkod sa Kanya, kaya tinugunan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Mga kapatid, tayo lang naman ho talaga ang napapako sa ating mga pangako. But God is always faithful to His promises. Kung babalikan ho natin marahil yung ating mga naging panalangin at kahilingan sa Kanya at hanggang ngayon, makikita ho natin, tinutugunan ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga dasal. Kung may mga panalangin man ho tayo na hindi tinugon ng Diyos, we are pretty sure that it's been given an alternative doon sa ating mga panalangin. Bakit? Because God knows best. Ibinibigay niya yung hinihiling natin at kapag binigyan tayo ng hindi natin hinihiling, I'm pretty sure at alam ng Diyos, yun po yung mga bagay na makabubuti para sa atin. As long, gaya ng sinasabi natin, tayo po ay magiging tapat na susunod sa Kanyang mga salita. Alam ho ninyo, kung tayo man ho, mga kapatid, ay may pinagdadaan ng matindi ngayon, matinding pagsubok sa buhay, ang Diyos ho ay may magandang mga pangako sa atin. 7 magagandang pangako ang iniiwan ho ng Diyos. Una, ang sabi ho ng Diyos, ako ang iyong magiging lakas. Ikalawa, sabi ng Diyos, hindi kita iiwan kailanman. Ikatlo, mayroon akong magandang plano para sa iyo. Ikaapat, pakikinggan ko ang lahat ng iyong mga dasal. Ikalima, ipaglalaban kita at hindi kita susukuan. Ikaanim, bibigyan kita ng kapayapaan. At ikapito, mamahalin kita tuwi-tuwi na at hanggang wakas. My dear friends, let us be mindful that when we keep God's commandments will keep us. Kapag tayo po ay naging tapat na sumusunod sa salita ng Diyos at isinasabuhay po natin itong pilit, makaaasa ho tayo na tayo po ay bibiyayaan ng Diyos. At ang biyaya ho na yan, siksik, liglig, at umaapaw pa. Basta tatandaan lang ho natin mga kapatid, one of the great enemies of hope is forgetting God's promises. Isa sa pinakamatinding kalaban ng pag-asa ay yung tayo po ay nakakalimot sa mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos. My dear friends, our Mass be now for this well-going peace. Let us glorify God by our lives. Thanks be to God.